Lord, salamat. Lagi po namin kayong tinatanggap sa amin, Lord. Lord, Ikaw ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming Lord. Lord, lagi namin hinihingi ang aming kapunan, ang aming mga kasalanan. Lalo na po kaming baguhin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Ako na lang po manalangin, Lord, salamat. This is the second ordinance, O God, that you give it to us. That every time we do this, Lord, is to remember you. Lord, as South London and Surrey, at pinapanalangin ko na rin kasama ang Lord, England, Lord, isang araw buo na may mga churches, Panginoon, nasisilang sa mga lugar na ito, na hindi lang po ang South London and Guildford will celebrate, O God, the goodness of the redemptive plan of Jesus. Lord, we remember you tonight. Seal our devotion, our love, and faithfulness. Help us, Lord, to say yes. And Lord, alisin mo sa amin ang pagko-compromise sa lahat ng uri ng kasamaan. Even ito ay aming mga friends. Okay. Lumayo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi magpapalago sa amin. So we remember you. Give us victory, O God. Kainin po natin ang tinatawag. Sige po, taas po natin ang sarong. Heavenly Father, according to your word in 1 Corinthians 11, the same thing, Lord, after you broke the bread, you took the cups, O God, and you remind your disciples, we need to do it to remember you. Lord, thank you so much, Lord, without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Thank you, Lord, for the powerful, saving power of the blood of Jesus. Thank you, Lord, for the cross. Lord, pagkaanin mo sa amin, Panginoon, ang paglakad na may katuwiran, kabanalan to the power of your blood. Makita ang anointing ng pagsunod, Panginoon. And Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Hindi lang po kami isang araw ang mag-celebrate ng Santisima. But we believe, Lord, maglalagay ka ng mga churches, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon, ng United Kingdom. We remember you in Jesus' name. One thing lang po. Sige po, habang iniinom niyo po yung inyo po sa akin. Panalangin po natin si Kuya. I-touch po natin through our prayer na maranasan niyang muli at muli, no? Yung continue na kauhawan sa Lord. Sige, po natin ang ating kamay. Lord, salamat sa buhay, Panginoon, ng aming kapatid na inimitahan ni Kuya Jason at Karen. Lord, maramdaman niya na mahal mo siya. Hindi mo hinayaan sa kanyang buhay na hindi kanya makilala. Ang tunay na pagsamba sa iyo na ikaw lamang, Jesus, ang nagbigay ng buhay, yung kaligtasan para sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya. Thank you, Lord, for this life. Ikinagagalak namin na dinala mo siya, Panginoon. Salamat sa kamay. Pagkatiwalaan mo kami, Panginoon, may panalangin at palagaan ng kanyang spiritual. In Jesus' name. Amen. Salamat po. Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Praise God! Kung si Mary ginamit ni Lord for the conceiving of Jesus Christ, are you ready to be used by God? Amen! Ha? Kung lang nag-amen. Are you ready to be used by God? Amen! Amen! Yun ang sagot! Amen! Praise God! Hallelujah!
ngayon. Amen? So, meron daw pong may mobilizer, may sender, may goer, at ano po yung last? May supporter. Yung una, yung unang tatlo, pwedeng hindi po tayo yon. Amen? Iba't iba pong mga tao yon. Pero, we can be all supporters. Amen. Amen po? So, paano magkakaroon ng revival? Kailangan, meron talagang mga mission po tayong gagawin. Meron po talaga tayong aabutin. Amen po ba? Sige po. I wanted to read po sa inyo ang Luke 11:42. Kasi lagi po natin naririnig yung tithes, parang sinasabi natin, ay, Old Testament lang yan. Amen po. So sige po, puntahan naman natin ang New Testament para makita natin. Kasi baka akala natin, doon lang yun sa Old Testament. So, sa Luke 11:42, sabi po dito, "But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue, and all manner of herbs, and pass by justice and the love of God. This you ought to have done without leaving the others undone." Amen po? So, hindi po, ang pinakaano po dito, habang tayo ay nagbibigay ng ating mga tithes, huwag po natin kakalimutan yung justice and love. Pero hindi naman ibig sabihin, may pag-ibig na tayo sa Diyos, may justice na tayo, napapractice na natin. Ibig sabihin ba, hindi na tayo magbibigay? Hindi rin po. They are all equally important. Amen po ba? Last week, sabi natin, paano tayo magkakaroon ng revival? Ano yung dapat na i-revive natin last week? Not last week, nung isa po akong nag-exhort about tithes and offering. Ang una natin i-revive yung tunay na motibo ng ating pagbibigay. Amen po? Ang motivation ng ating pagbibigay ay i-honor ang Diyos. Hindi para makakuha pa ng marami pang blessings. Amen? Hindi dahil, nagbibigay ako para ako lalo ma-bless. Bonus na po yung blessing. Pero ang pinaka dapat nating i-revive sa ating mga puso ay yung reason at motivation bakit tayo nagbibigay sa Lord. It is first and foremost to honor God. And today, I wanted to say na ang pangalawa po is yung ating faith sa Lord. Yung trust mo that because God commanded it, you give because you trust the one who says it. Sino ang nagsabi? Hindi si Brother Aldrin, hindi lang si Sister Alice. It is says according to the Word of God. Amen po. Magbibigay ka dahil nagtitiwala ka doon sa nagsabi na ibigay mo ang iyong tithes, ibigay mo ang iyong offering. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Bong kahapon, mas madali pong maniwala. It is easy to believe than to compute. Mas madali pong manampalataya kaysa mag-compute. Kasi magko-compute ka na magko-compute, laging negative. Laging kulang. Pero pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos at nanampalataya, I believe marami po dito, nagbibigay po tayo, hindi dahil marami tayong sobra. Amen? Lalo na po sa panahon ito. Pag kinumpute po talaga natin at the end of the month, sasabihin po talaga natin, kulang. Pero iba po yung nagtitiwala sa Diyos. Iba po na ipagkakatiwala mo, Lord, I trust you. Ikaw ang nagsabi nito. And the one who promised us is so faithful. Napakamatapat ng Diyos. Hindi po natin kayang pantayan. Amen po. Ang nangako ay faithful. Bonus na lang ulit na kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya. Sabi ni Pastor Pong din, at even ang salita ng Diyos, ang sinumang lumalapit sa Diyos ng may pananampalataya, gaano man kalaki at kaliit, God is pleased. Ang kinalulugdan ng Diyos ay ang paglapit natin ng may pananampalataya.
Magbibigay ka dahil ikaw ay nananampalataya sa Diyos na nangako. Amen po? Sapagkat ang Diyos ay tapat. Kung ngayon tayo laging kulang, let us all tingnan natin, bakit nga ba? Kasi tayo rin po ang may kagagawan kung bakit tayo kinukulang. Amen? Pero when we cooperated with God, sabi ni Brother Aldrin kanina, ibabahin mo yung sarili mo into agreement to follow sa mga promises ng Lord. Hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Amen? Makikita po natin ang isang Diyos na tapat. Hindi po natin mararanasan ang katapatan ng Diyos pag hindi tayo marunong magtiwala. Hindi nyo mararanasan ang Diyos nyo ay tapat kung hindi natin siya nasubukan sa bagay na yan. Wala po tayong ipapatotoo. Mananatili po tayong listeners, but not doers of the word. Sabi ni Mary, let it be done to me according to your word. Sana ganun din po ang ating desire na sabihin natin, let it be done to me according to what your word says, Lord. Susundin ko lang ang iyong salita. Amen po? Sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat that in this time of revival, meron ka nga pong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat sa pagbabago ng aming mga puso, Panginoon. Sa pagbabago ng aming mga perspective. Lord, thank you so much that you are once again touching us, opening our eyes of faith, Lord. Na sa lahat po ng bagay na aming gagawin po namin ito ng may pananampalataya. Pagtitiwala sa aming pong mga kaloob, sa aming pong mga tithes and offering. Lord, ibinibigay po namin ito sa iyo, una, to honor your name. And because, pangalawa, Panginoon, sapagkat kami po'y nananampalataya sa iyo at sa iyong mga pangako. Thank you so much, O God. Matagpuan mo po ang aming mga buhay na gusto lamang sumunod sa iyong dakilang kalooban. Pagpalain mo po ang aming mga ipagkakaloob sa hapong ito. Magamit po ito, O Diyos, upang marami pang buhay ang mabago, upang marami pang lugar ang maabot, upang ang revival, O God, ay tunay ngang mangyari sa pamamagitan ng aming mga pagbibigay, O God. We will support, Lord, the ministry dito sa South London because we are Ascending Church. Thank you so much, Lord, for this church. Thank you so much, O God, sa bawat isa, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy na partners in this ministry, O God. Bless them, Lord. Ingatan mo ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaloob. Salamat, Ama. Purihin at dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako rin pala yun. Sige po, announcement po. The 24th of December. Sige nga po, palakpakan. Hallelujah. Ang ating Christmas Sunday service. Amen po, dito po tayo. The same din daw po as instructed po ni Brother Aldrin. May prayer meeting pa rin po tayo ng araw na yan. And meron po tayong 1 hour na ating i-consume sa ating pong kitchen, sa ating pong dining. But si Brother Aldrin po ang ating preacher, so definitely alam natin na mabilis lang pong magturo si Brother Aldrin. Amen. Kaya siya po talaga ang magtuturo niyan. Ayan. So 31st of December po, online service po tayo. Wala po tayo dito kasi ang kanila pong ang hall na ito ay available lamang hanggang 3 p.m. So hindi po tayo kasi tayo po ay nagsisimula ng 2 until 6. So wala po tayo dito, pero virtual po tayo. So padadala po tayo ng ating link. So iniimbitahan po natin kahit
na po tayo ay 31st na yan. Busy po tayo pero unahin po natin ang Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Oo, ang kasama po natin dito is not only us. The whole of the Greater London po and Guildford, kasama din po natin. Amen. Amen. At ang ating pong, yes, next week, next Saturday sa ating mga leaders and workers. We were so blessed yesterday. Talagang na-strengthen po talaga kaming lahat. Marami po kaming mga iniyak sapagkat na-refresh po ang lahat kahapon. So, sa ating pong paglilingkod, lagi po tayong nagbibigay. Baka tayo napapagod. Pero meron pong pagpapalakas na ino-offer ang church na ito. At nawa po ay mapalakas po namin kayo. Umatid lang po kayo next week. Amen po ba? May practice next week. 12 to 3 ang mga worship team po sa Horley po. Yeah. Brother Jigs. Alam na po ito ng worship team. Same location. The same po ang ating address. Ayan, 3 to 7 p.m. po ang ating. May kainan po, huwag kayong mag-alala. Pero hindi po tayo pupunta doon para kumain, para mapalakas. Pero may kainan ulit, spiritual and physical strengthening ang i-offer po sa atin. Amen po? Amen. Sige po, meron pa po ba ang ating mga local activities at ang ating pong Greater London activities? Please support ang ating mga live groups, ang ating mga midweek service, at ang ating pong mga high five and dawn watch. Amen po? Sige po. Na-bless po ba tayo? Minsan nga po pa tayong tumayo. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Ay ating pong ibigay, ibalik ang papuri sa ating Panginoong Jesus. Let us sing one more song for the Lord as we close in prayer. Hallelujah. Great is the Lord, most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole praise the Lord, in whom we have the victory. He aided us against the enemy. We bow down on our knees. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true are earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true are earth and heaven. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this very afternoon. Great you are, O Lord, and most worthy of praise. We thank you, Lord, for everything that you have done in our lives. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na nangungusap sa amin pong mga buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong paalala. What a great God we have. Salamat sa provision, Panginoon, that you have given us the church. A church
is like a family, Lord. Spiritual family. Salamat, Panginoon, na sa maraming bagay ng aming mga biological family fails, we have a spiritual family na aming pong tatakbuhan. Salamat, Panginoon, sa lagi mong pagbibigay ng assurance ng iyong dakilang pag-ibig. Ikaw ang unang umibig sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, O Diyos. We continue to entrust ang aming pong mga buhay sa iyo. Salamat sa aming mga kapatid that despite ng kanilang mga pinagdadaanan, despite, Panginoon, ang challenges ng weather, dinala mo sila sa lugar na ito, Panginoon. Salamat na ikaw ang Diyos na nangako. You will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord, for your words that we have received, that we have learned. Salamat for your messenger, Lord. Thank you for the life of Brother Aldrin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapagal. Salamat sa pagsunod. This church has nothing to offer sa kanyang buhay. But ang kanyang Diyos na tumawag sa kanya ay higit na tapat sa sino mang tao na naglagay sa kanya sa lugar na ito. Salamat, Lord. Patuloy, O Diyos, na ibalik mong lahat ng kalakasan. We pray, O God, for your divine hedges of protection that will always surround him, Lord. Saan man siya dalhin, O Diyos, ng misyon. Thank you, O God, that let the Holy Spirit, Lord, kagaya ng pangako mo, that you will be with him, even to the ends of the earth. Kapag kami, Panginoon, ay patuloy na susunod, to go and disciples all nations, and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Father, thank you for what you have done. Thank you, Holy Spirit. Thank you for teaching us and making us more godly. Thank you for teaching us to be like Jesus. Thank you for teaching us to be like you. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. Salamat sa lahat ng bagay, Ama. Ang lahat ng ito ay sa biyaya mo. Walang sino mang taong tatanggap ng papuri kung hindi ang nag-iisang Diyos ng aming buhay. Ikaw ay si Jesus, ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari. Marami pong salamat, Lord, as we depart momentarily in this place. Lord God, seal what you have done. We temporarily dismiss this gathering with the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the manifest presence of the Holy Spirit, now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen.